Hello mga be! Welcome sa aking munting channel, Jebita's Vlog! For today's video, gagawa tayo ng rectangle na onigiri. At syempre, para makagawa tayo ng rectangle nga na onigiri, gagamit tayo ng non-stick rectangle DIY onigiri maker. At ito nga ay nabili ko lang sa murang halaga at talaga namang sobrang ganda at sulit bay nito. May kasama siyang maliit na cute na sandok. So ito nga umpisahan ko na ang paggawa ng onigiri. At ayan, isa-share ko na rin sa inyo kung paano ako gagawa nito. So gagamit ako dito ng dalawang klaseng rice, century tuna, seaweed at itong panggawa ng sushi na seaweed na malaki. Hindi ko kasi alam ang tawag. So gagamit ako dito ng century tuna, pampalasa dito sa ating mga kanin. So meron akong white rice at isang mais na bigas. So syempre akin ang mais na bigas at saan ako naman yung white rice. Then itong malaking seaweed ay aking hatiin sa gitna upang magkasya doon sa molder. 3 pirasong malaking seaweed nga pala to at hinati ko siya sa gitna at naging 6 na piraso. Then ganito siya ilalagay. Then lalagyan mo siya nitong kanin na may tuna. Yan. So pipipiin mo lang yan para maging pit doon sa molder. So eto siya pag napipina. Ang cute niya tingnan. Then nakalimutan ko, gagamit din pala ako dito ng maling. Or pwede kayo gumamit ng ham dahil kasukat dito yung ham. Since wala naman akong ham, gumamit lang ako ng maling, yung simpleng nabibili dyan sa may tindahan. Then pinatungan ko uli siya ng kanin and pinipi uli. Then ito na yan. Iko-cover ko na siya. So ito, pipipiin ko uli siya para mas ma-firm siya. And tatanggalin sa molder. Ayun, ganun lang kadali. Ang ganda ng pagkakagawa. Ito yung resulta ng una nating nagawang onigiri. Tinitingnan ko pa lang, ang sarap niya na kainin. Since favorite ng anak ko at ako na rin itong seaweed, kaya naman nag-i-stack ako nito sa bahay. So ganun lang, paulit-ulit lang ang proseso hanggang maubos ang inyong mga kanin. Pwede rin kayo magpalaman or maglagay ng kung anong gusto nyo. Pwede rin kayo maglagay ng mga cucumber, tomatoes, or anong gusto nyo. Bahala na kayo. So, yun, tatapusin ko lang ang paggawa nito, then ipafinalize na natin siya. Ang gaganda ng nagagawa ko. So, magkaiba yung rice namin ng anak ko kasi nga, ako ay hindi na masyado kumakain ng white rice. Dahil pag white rice ngayon kinakain ko, laging bloated ang tiyan ko. Then, eto na, charan! Tapos na ang ating onigiri na rectangle. Sobrang dali lang nito gawin kung kayo ay may molder. Kaya naman, check the yellow basket. Mura lang to be, bumili ka na. So, it's time for tikiman na. Sobrang excited ng anak ko dahil favorite niya to. 2, 3. Yummy. Yummy. So, yun lamang mga be. Please don't forget to follow me on Facebook and TikTok and subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye!